Hello, mic test 1 2 3. So, nag-e-experiment pa ako guys kung saan saan yung the best na paglagyan ng microphone. So, by the way guys, I'm heading towards NBI. Papunta po ako sa NBI ngayon para kunin ang aking NBI clearance. Requirement po kasi yung i-grab. Hindi ko pa naisusumite, naisasubmit. Sana maganda yung audio this time, kasi kahit saan ko na nilalagay yung microphone ko, meron pa rin yung yung hangin. Nanonood naman ako ng mga ng vloggers kung paano nila nilalagay, pero iba-iba yung helmet iba-iba yung pinagdadaluyan ng hangin ng mga helmets, kaya iba-iba rin yung mga location. But anyway guys, since papunta nga tayo ngayon sa NBI, medyo malayo-layo po yun, mag-usap muna tayo, no? Pag-usapan natin is yung tungkol sa kung pwede na ba talaga ang turista dito sa Baguio. According sa Mayor's Office ng Baguio, diba, sa public information na nabasa ko, ang mga turista are already allowed. Yan, dito pala yung bahay namin. Yan, dyan. Yan, so anyway, yun nga, ang mga turista are allowed to enter Baguio City na, provided that meron silang maipapakita na results ng RT-PCR or yung rapid antigen test or yung rapid swab test kung tawagin ng iba. Ngayon may mga provinces kasi, may mga lugar kasi na hindi available yung mga ganong test kits. So is it possible na dito na sa Baguio kumuha ng mga ganong results? Yes po, you have that option, pero magbabayad po kayo ng 1,300 for that. Isa pa pong kailangan nating malaman is that yung mga 18 years old and below, hindi na nila kailangan magkaroon ng swab test results or yung antigen na yun or yung RT-PCR unless symptomatic sila. Pero kung asymptomatic sila, nasa discretion yun ng parents ng guardian kung ipapatest ba nila or what or something. Okay. And next na dapat natin yung malaman na mga nagbabalak umakyat ng Baguio is kailangan mag-check-in kayo sa mga hotel na accredited ng DTI. Okay? So yun nga, no, dapat accredited ng DTI para nasa legal tayo lagi. Alright? Si Ma'am Kara, na-eran ko yun noon ng 2 beses, pero hindi, ewan ko kung naalala niya pa ako. Grab na kasi ako yun, so nawawala ulit tayo sa usapan. So ayun guys, no, yung mga nagbabalak dito umakyat, pwede po. Ngayon, next question, may limit ba yung araw ng pag-akyat nyo dito? The answer is no. You can stay how many days na gusto mo, pwede, for as long as you comply all the protocols and necessary na documents na ipapakita nyo during checkpoints. Ang Baguio Benguet comprises of BLIST, diba? Yun yung Baguio, yung La Trinidad, Itogon, Sablan, and yung Tuba. Yung mga yan may, kumbaga, may unified na sistema na dapat meron kang ipapakita na documents mo, no, na nagta-travel ka sa checkpoints, sa checkpoint mo pinapakita. Next question, Michael, open na ba lahat ng mga tourist spots?
Well, hindi ko naman masasabing open lahat, pero it's the best para sa akin it's the best na scenario, kumbaga. Kasi ang the best kasi na para ma-feel mo ang talagang Baguio vibe is when hindi gaanong marami ang tao, hindi congested yung mga tourist spots and so on. Yan, may checkpoints dito guys. Kailangan ng bawat checkpoint is mag-comply tayo sa lahat ng checkpoints. Hello sir. So hindi na tayo chinek guys ng police. Ganoon kasi sa pag grab invisible na, hindi na kami ganang pinapansin. Pero nag-undergo kami guys ng before kami naging grab, nag-undergo kami ng mga necessary na documentations, working permit, yan, sa LTO registration, sa health protocols. Okay, nagpa-swab test na rin ako. Okay, so safe naman tayo guys. Kumbaga, kung may express lane, dun tayo laging pinapadaan. So balik tayo ulit sa topic. Lagi tayong nawawala So okay, pwede po yung mga turista, yes. Gaano katagal? Kahit gaano katagal, for as long as you're following lahat ng protocols and you're submitting under the jurisdiction of BLIST. Okay? So ano pa ba yung mga yung mga tourist spots? Hindi ko masabing totally open lahat gaya ng dati, pero I can assure you na you can still enjoy. Basta please, kapag kaya naman na hindi gumala, huwag na lang muna sana, to minimize movement. Kasi dito sa Baguio, napakarami na ng tao dito. Papadamihin pa ng mga turista. Pero anyway, yun nga for the sake of the topic lang, pwede po. Okay? Yun, may lamay. Yung mga tao kapag may nakitang lamay or namatay or may pumanaw, ang cause kagad is COVID. Hindi naman. Yan, so we're here in Tamawan Village, one of the spots here in Baguio. Ayan may mga turista na dyan. Okay, diba? Meron na. Sabi ko nga, uulitin ko, dapat law abiding tayo and we're following protocols. So malayo pa tayo sa NBI. Ano pa bang pwede natin pagkwentuhan? Ayun, about naman sa mga dito, sa mga kainan na usually pinupunta ng mga turista. Parehas lang din yun, may mga protocols lang din yun. Yung good taste, yung kalapaw, yung pets bulaluhan, ayan. Ano pa ba? Yung mga restaurant, lahat kailangan mag-log-in ka, mag-temperature ka, ganun. Lahat na ng restaurant tsaka fast food. Nandito po tayo ngayon sa may Takay Quezon Hill, Pinsaho or Quezon Hill. Ayan, may naalala tuloy ako dito sa lugar na to. So guys, wala na ako napapansing mga mga Koreans. Kasi dito school to ng mga Koreans itong building na yan. Ano ba yun? Monol International. Monol Panay Korean yung nandyan, pero wala na sila, na-deport na pinauwi ata sila ng, or
Oo, pinauwi ata sila ng ano nila, government nila. Yung mga natitirang Koreans dito or Africans or yung mga Nigerians, mga ano na yan, nakakuha na yan ng mga residency, ganun, certificate of residency. Yun yung kumbaga tumagal na talaga dito sa Pinas. Si ate, oh, ang ganda ni Madam. Itong bahay na to, sobrang ano nito pag gabi. Dami niyang Christmas lights, nakaka good vibes. So andito po tayo ngayon sa may Quezon Hill, mga kaibigan. And it's kinda ano na, it's about to rain. Ano na, oh, mahamog na. Foggy. So bago pala tayo magtapos, gusto ko munang i-shoutout ang aking mga tropang Grab riders. Sila parang Nico, si Shane, si Richard, si Alexander, si Papi Ronald, si Papi Jonathan. Actually may Jonathan kaming dalawa, Jonathan na naka green helmet, tsaka yung Jonathan na isa, Jonathan na may agimat. From the time I wake up till I close my eyes, she is everywhere I go, she's all I know. Ayun guys, so maraming salamat muli sa pagtutok at patuloy na pakikinig ng ating mga kwentuhang pangkabsa. Bye bye, till next time, peace.